tab. Ano yan? Yung dalawang vlog, nandun ako parehas eh. Sabihin mo tab, nakaka-uwi naman. Set up ako ng low bar. Ang magkanit dito. Sumasabit. Hindi ko alam kung ano. Isa nga nagkakasya. Ang ginagawa ko lagi, lat case. Lat full taste tools. Oo. CJ! Konti na lang kulang eh. Magbubukas ka ng konti. Magbubukas ka ng sakit sa record. Isang tutulong. Marami session. Normal. Pero, hindi ko deserve naman nila kasi mahirap talaga. Kasi biruin mo, nasamahan ko kasi yung girlfriend ko dyan. Kasi may scolio siya. Tapos parang kabisado niya mo. Kinakapalang nila, tapos may sinasabi silang number. C7, C6. Oo, mga ganun. Masyado talaga dapat siya kasi buhay na ganyan. Yung lakas na ilalagay mo. Masyado mo yung dapat, di mo rin. Pero sabi niya Andre, yung mga ganun daw, hindi naman ano lang yun eh. Kumbaga sa suga, tapa lang siya. Hindi mo siya, at the end of the day, mas okay pa rin mag-deadlift. Mag-squat. Pero may kaibigan kasi ako may kaibigan kasi. Adjust naman siya, pero pag hindi mo siya, kasi babalik yun eh. Kailangan tuloy-tuloy lang. Babalik yun, kaya na-adjust na. Mukha lang, parang hindi lumano, mag-exercise ko. Sulit yung logo ng ng HPN. Yung logo ng HPN, parang flag siya ng Pilipinas. Pangit yung baby. Baby talaga ng logo. Power yung Associated Philippines. Tapos, may nagbubuhat. Ang pangit pa ng niya. Walang mas maangas pa yung tao dito eh. Oo. Yung nakaganon. Yun ang pangit talaga parang. Promise ang pangit talaga. Hindi mo na pwede baguhin kasi talagang registered na Sana ganyan sa kapal. Pucha gala, NBA 2K. Lamat mo! So, ang prescribe is 210. Wala mang binigay na RP, basta paliparin ko lang. Pero sa loob-loob ko gusto mag 220, pero yung 200 na yun, pili ko mabigat na siya. Pero let's see. Tatry mo natin yung 210. Then kapag papakita ko muna kay Kuya Melvin, then kapag umagri, nagpaalam naman ako gusto mag 220. So, pero kapag na yung 210 ko, yan, doon na tayo. Since first week pa lang ng strength block natin ngayon, so marami pa tayong kukunin throughout the week. So kailangan may mga reserva pa tayo. Tapos may post pa tayo after nito. I mean, back off then post. Pero gusto mag 220 pero depende sa galaw nito. So, work in progress pa yun. Sa mga marulupit mag-graffiti, something dyan, message nyo ako. Then, send me your price para mapag-usapan natin kasi kailangan namin, as much as possible na yun, para hindi masyadong plain yung gym. Okay, so, message nyo ako kung sino man may kakilala or kung sino man nag-graffiti dyan. Message nyo ako, pag-usapan. Since gumalaw na maayos, RP6, paramdam ko naman gano'n. Mabigat siya pero yung speed niya gano'n, 6. So sabi ni Melvin, sige, 220. Let's go 220. Goal ko sa 220 kasi nag-RPE, yung doubles ko dati ng 220 RP8. So as much as possible, 6.5 to 7 dapat itong 220 ko. Pahinga lang, siguro more patience pa. Di pa ako nasasatisfy sa patience ko off the floor eh. So, let's go.
Tagal ah. Lock. Buckle off the floor, no? Discreet pa na. Bilis pala. Off the floor lang. May ni-screw. 7 pa nga yun. So, na-overshoot tayo mga chok. Na-overshoot tayo. Dapat talaga nasa 6 to 7 lang yun. Pero, sabi ng coach ko, nasa 8 na yun. Pakiramdam ko, akala ko nga di nga aangat yung off the floor eh. So, off the floor, sobrang bagal. Tapos, na-misgroove pang side angle. May misgroove. Hindi ko na pull yung slack ng maayos. Yung wedge ko parang sobrang haba. So, technical stuff lang siguro. And then, maside ulo. Reason sa lang siguro maside ulo. Pero, technical stuff, positioning, etc. Pero, nabot naman natin. Para sa akin, 7.5 to 8. Pero, nasa 8 yun. Pero, mabigat talaga siya. Pero, back off tayo ng 190. 3x3. Then, may pause pa tayo ng 175 ata. Let's go! Ayan, sa bituka. Let's go! Let's go! Sabi ko! Bravo. Bago pasok mo naman sa iPhone nila ito. Kunti mo natin. Wala tayo ABS. Ayoko to. Ano? Ano dun eh? Nakako kasi dun eh. Ginuho ba? Ang bigat! Bakit ganun?
tissue ko eh. Mic check. 1, 2, 3, 4. Effective ba? Kakabili ko lang nito mga chong. Ito siya. Legit na ito. Yung road. Nasa palo ng 5 to 10. Parang ganun roughly. Sa mahal. Ito nabig ko lang ng 1.7. Tapos meron pang voucher. For discount. 300 something ata yun. Ang bili ko lang dito is 1.4 something. Parang 1,450 ata yan. Parang ganun. So, comment down below kung goods ba yung quality. Mag-aalasam sulit tayo ngayon, men. Today's training session is SSB squat, post SSB squat. Then, meron tayong let's check it out. I'm actually just thinking that what if I transition from Tagalog to English? Comment down below. I don't know. Di ko alam yun eh. Kasi wala lang. Siguro para ma-practice yung English ko. Since yung trabaho ko English, di ba? Ma-apply ko naman sa tunay na buhay. Pero I don't know. Di ko alam eh. Nagtatalo pa rin yung isip ko kung gusto kong makakuha ng reach sa ibang bansa or dito lang sa Pilipinas. Kasi kung Tagalog lang talagang dito lang sa Pilipinas yun. Or kung may Pilipino sa ibang bansa, di ba? Pero I don't know. Let's see. Comment down below if you want me to speak in English. To be honest, barok naman talaga yung English ko, men. Pang call center English lang to, men. So, today's training session is posts SSB, wide stance SSB posts, 1 second post, 3 reps of 1 set, then back off ng 6 reps ng 3 sets. So, top set is 132.5, back off is 112.5. Then, meron tayong tempo post, 310 na bench press, which is 4 sets of 3 reps ng 80 kg. Then, accessories ng rows and a brawler. Ginagawa ko ba yan? I mean, to be honest with you, ang coach ko naglalagay talaga ng a-brawler yan. Pero, I don't know, siguro, ngayon pa lang malalaman siguro ng coach ko. Hindi ko talaga siya ginagawa. Ang sinasubstitutan ko lang siya ng knee raises. Pero, di ko talaga, lalo bumigat ako ngayon, nahihirapan ako, sumasakit yung shoulders ko. Kapag dati, nung mga nasa around 69, 67, 69 ako, kaya ko mag-a-brawler. Unlimited, men. Pero ngayon, hindi hirap, men eh. Pero anyways, i-check ko muna yung video na to kung goods yung quality ng music. And nakakit na tayo. Tapusin ko pala muna to, men. First meal of the day. You know what it is? Beef rice. So, check ko muna yung quality, men. Then, kita sa taas. Let's go. Isip na naman ang tuhod ko. Inconsistent nga. Ganun yan. Sobrang napaka-inconsistent yan ko. So, ang gagawin mo na lang, mag-adapt dun sa mismong araw na yun. Hindi ka na makakareklamo eh. Oo, pwede naman. Mahal nga lang. Pero may si Stephen may pass dun eh. Tanong nga niya kung pwede siya magsama. Di ba nanalo yun? Ng deadlift? Sige.
Start! Press! Start! Press! Rock! Ay. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect inside a new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect inside a new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect inside a new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you expect inside a new Balenciaga. Mic check. 1, 2. Wait lang. Kakamay na lang ako. Ito yung, kumbaga, reality. Hindi naman lagi consistent din talaga yung pagkain ko. Like, beef, itlog, beef, itlog, beef, itlog. Example, pag may mga chicken breast dito sa bahay, or manok, etc. Any protein source, yun yung kakainin ko, men. In reality, hindi naman consistent na nakakain ko lagi yung like meat, itlog. Kasi, pag may other source ng protein sa bahay, yun yung kakain ko. Ganon din naman siguro kayo. Hindi naman tayo talagang bodybuilder na talagang plakado dapat ngay lihitin ng meal prep na hindi as much as possible hindi sasablay. Siyempre, you know, ang recipe na turo pala sa inyo itong chicken na to. Meron kayong turbo or air fryer sa bahay. So, i-marinate mo lang siya ng oyster sauce, asin, or magic sarap, depende kung anong sodium or pampaalat na gusto trip nyo. Pangalat lang. Then, optional kung lalagay nyo siya ng garlic. Pero ang pinaka-the best na ilalagay nyo is tanglad or yung anong English ng tanglad. Basta hilalagay ko lang dyan. Sa tanglad. Turbo mo siya or air fryer mo siya. At least 107. Mas okay kung preheated. Kung preheat siya, 175 degrees. About 30 to 40 minutes. Kapag hindi siya preheat, siguro same pa rin. Pero adjust mo lang konti yung minuto ng around 50 minutes. Parang gano'n. So, ayun. So, this would be my last meal. This would be my last meal for today. 2:30 AM pa lang. So, last meal ko na to. Matutulog ako alas 9. Pero all goods lang. Well, depende kung last meal ko na ba to talaga or meron pa akong last meal. May binili akong ice cream kanina. Malamang sa malamang. Ito kasi 400 grams of carbohydrates. I mean, 400 grams. So ngayon, since nagbamap tayo ng 3K, 50 ko yung yung white rice ko. So yung 50 grams of white rice na yun, substitute ko na lang ng ice cream mamaya. Tulad kanina, 400 grams lang yung kinain kong sa tawag dito, sa second meal ko. Yung substitute na lang doon sa carbohydrates na dapat kong kinain is yung ice cream na binili ko. So, yan lang ba, Chong? So,
Naisip ako kung gagawin ko talaga tong long form. Tulad ng mga recent uploads ko like at least 30 minutes or more na parang malasang sulik, mala Sawyer Clat. Or gagawin ko ulit yung maraming cuts na like at least 8 to 10 minutes or even 15 minutes. Pero I don't know. Kung ang tip ko, depende sa inyo, manood kayo. Pero yun lang. And then documentation naman ng buhay ko. Diba? Bonus na lang kung actually monetize naman na tong video ko dati. I mean, channel ko dati. Kaso, since matagal na tenga, kaya ko ulit ng watch hours, specific watch hours. Di ko alam kung ngayon, may nakita ko parang kailangan ko na rin gumawa ng shorts para monetize siya. Pero, di ko mo naisipin yan. Pero yun nga, short nga pala kay Alvin. Tinuruan niya kasi ko, since ang goal naman din netong hindi lang naman documentation ng buhay ko. Ang goal din naman netong paggawa ko ng vlog. Training vlogs ko is to at least malaman ng mga normal na Pilipino na ang tanging alam na sports lang ay basketball. Na meron ding powerlifting, which is tayong mga Pilipino is genetically advantage ba? May kumbaga genetically paano ba? May advantage tayo, di ko maayos yung grammar. May advantage tayo genetically sa powerlifting. Why? Una sa lahat, in terms of body structure, una sa lahat, average height ng Pilipino, hindi naman 6 foot At least 5'7" to 5'9", roughly, di ko alam. Pero nasa ganun. So, ang tendency is shorter range of motion. Di ba? Yan lang naman Kumbaga, shorter range of motion. Strength, well, malaking factor ang genetics, pero natitrain naman siya. Pero yun nga, may at least may edge tayo. Big example. Big example is si Jonathan Pico. Kumbaga, konti lang maraming nakakilala sa kanya sa ibang bansa. Actually, mas marami pang nakakilala sa kanya ibang bansa in compared dito. Alam mo, may dugo siyang Pilipino. Nabanggit niya yun sa podcast niya ng King of the Lift. So, may dugo siyang Pilipino. So, technically, Pilipino siya. So, world champion siya sa weight class niya. Kunti lang nakakilala sa Pilipinas. So, main reason is hindi masyadong kilala yung sport. So, reason ng vlog na to is at least makakuha tayo ng audience na Pinoy na, alam mo yun, na kahit papaano magkaroon sila ng interest sa powerlifting. Yan lang yung gusto ko. Well, balik tayo doon kay Alvin. Shoutout sa'yo. Kasi tinuruan niya ako mag-Google Ads na i-advertise ko yung channel ko. For example, sa channel kong TV lalabas siya. Napansin niyo may mga nanonood kayo ng YouTube. Pag mga lumalabas yung ad, makikita kayo ng mga sample video ng Mr. Beast. Yung mga ganong something. Tinuruan niya ako paano mag-appear sa mga sikat na vloggers dito or YouTubers sa Pilipinas sa channel nila. I mean, in the middle video. Or sa main, tama. Pag lumalabas na ad. So, basically, tinuruan niya akong i-advertise yung channel ko, yung YouTube videos ko. So, shoutout sa'yo, Alvin.
tularan ulit niya yan siya, si Alvin. Kasi, karoon siya ng injury, malalang injury sa right or left, di ko alam. Basta sa arm, sa wrist, at something, basta di ko alam specific. Basta sa kamay niya. Sobrang malala, please. I mean, sobrang lala. So, fast forward, normal na ulit yung SBD. I mean, normal na ulit yung buhat niya. Yung hindi siya makabets, makahatak. Dead so well. Saludo dyan. Kasi, pag normal na nila lang, pag nagka-injury ka ng ganong malala, ititigil mo na yan. Pero kapag isang class S na nila lang, hindi ka handbot. Tsaka kung trip mo talaga yung ginagawa mo, aayusin mo yung sarili mo para makarecover. Bumalik ka sa normal, di ba? Pag may mga injuries, stuff like that. Kahit anong sports naman yan, kung trip mo yung sports mo, di ba? Magkanda bali-bali na yung puto mo, babalik ka. Gagawa ka ng paraan para maayos yung sarili mo, makarecover ka, etc. Pero yun lang. Shout sa Alvin, salamat sa pagturo sa akin. Mag-advertise ng channel ko. Yun lang, man. Ang mga nakano dito, powerlifter man kayo hindi, at least share sa mga tropa nyo, story nyo, nanonood kayo ng channel to, at least man lang. Kasi ang main focus lang naman ito is, although given na yung training ko, mukha ko, training ko, progression ko, goal ko, pero, you know, at least mas spread yung value ng powerlifting na meron talaga sobrang siguro kung yung powerlifting sa Pilipinas is like 80 to 90% known, mga gym sa Pilipinas is magkaroon ng at least powerlifting equipment, siguro sobrang taas talaga ng chance na hahakot tayo ng medal pero hindi pero at least hindi lang, kumbaga, at the end of the day, hindi lang basketball. Basketball yun. Hindi naman sa hate, basketball player ako dati. Basketball ako, pero, most of the time, hindi natin nakikita yung, may mas malaki tayo as a Filipino, no? May mas malaki tayo, ubos na yung battery ko. Umula na, pero, sasaglitan ko lang to. Kumbaga, hindi natin, na-overlook natin na may maraming sports na hindi lang basketball na may potential tayong Pilipino makahakot pa ng medalya, hindi lang sa basketball, di ba? I mean, and one of the example, isa sa pinakamalupit na example is itong power